Yo, what's up mga Daddy Lods? Kamusta kayo dyan? At magandang umaga. So ngayong umaga po ay magpe-prepare po tayo ng ulam natin para sa tanghalian. Ayan, sinimulan ko na nga po lumabas ng bahay. Siyempre naligo na ang Daddy Lods nyo upang kahit paano naman maging fresh ang ating katawan dahil tayo ay haharap sa mainit na kalan. Ayan. So ngayon mga Daddy Lods, inumpisahan ko na po at ipinrepare ko na po yung mga gulay na gagamitin sa ating nilagang baka. At sinimulan ko na nga po maglinis po ng ating gagamitin kalan. Ang gagamitin po natin kalan ay kalan de kahoy. Inumpisahan ko na po siyang linisin at ng gatong at nagpuid muna ako ng buo niya para kahit paano ay walang sumasagabal sa pagkilos po na at ganyan pa man din ay para hindi po siya malaglag ang buo ng buhok ng ating lulutuin. At ayan na nga po, inumpisahan ko na po siyang lagyan ng panggatong. Naganda na po ako ng panggatong at inumpisahan ko na rin pong isalansan upang mabilis siyang magliyab. Ayan po, sinasaksakan ko na po ng mga kahoy. Mga tuyong kahoy, syempre pag gumamit ka ng basang kahoy dyan, hindi sisilihan, puro usok lang. Alright. Yan, nag-uumpisa na po siyang umuusok. Hanggang sa inihanda ko na po yung kaserolang gagamitin. At ito na nga po, sinalang ko na po yung kaserola ng may lamang tubig para pakuluin. Ang diskarte po natin sa paglulutong ito ay ating palalambutin ang baka ng mga ilang oras. Kasi nga po ang baka ay matigas po ang pagkakarne niyan. Kaya kailangan po dyan ay dapat ay labog na labog. Kumbaga para malambot, parang juicy kung kainin. At yun nga po, pinagmasdan ko po dyan yung kalan natin. Medyo umuusok. At yun nga mga daddy, nagsalagay po ulit ako ng panggatong para tuloy-tuloy po ang ating pakulo. Ito na nga po, kumukulo na po siya. At matapos nga po ay napansin ko po at kukunti na po ang kanyang tubig at kaya po inalo ko. So pinag-iisipan ko po ito kung babanta ko pa. Nakita ko po yung ating karne medyo matigas pa rin. Kaya maggagatong ulit tayo hanggang sa tuluyan siyang lumambot. Para pagka kinain natin ay ma-juicy. Alright. So ito, ipilisan ko na nga po ang pag-prepare ng ating mga gulay, sibuyas at bawang. At inipisan ko na po rin po din yung bawang, pinapot at pinipit. At ako pinagtataka bakit may bawang ang ating nilaga. Ayun. Pero wala na, nandiyan na yan. Kailangan tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa yan, binabaltan ko na po yung bawang dyan, tinagtag ko na po siya. At sinunod ko na rin po dito ang ating sibuyas. Ayan, parang mga balat sibuyas. Ayan, tanggalin mo natin yung balat sibuyas upang makaiwas sa ating pagluluhan ng ating mga mata. Ayan, tinagtag ko na po siya. Ayan, ang bilis ni Daddy Lods, parang professional ang aking galawan dyan. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto at binako na nga po dito yung repolyo. Binako ko po ng 4 na hati. Ayan. Tinanggal ko po yung matigas na bagay para sa ganun na kung kainin masarap. At ito naman po ang ating pechay. Binako po hinati po sa 2. Ayan. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng ating masarap na nilaga. Cooking ni Daddy Lods. Ayan, hinanda ko na nga po yung agi at saka nor cube. Nor cube, baka naman. Nor beef pala yan. Alright. Yan. Hanggang sa malambot na po yung ating baka, sinap ko po sa maliit na bagay ay para kahit paano po ay magkasya po sa ating pamilya ang ating pinirepare na ulam. Ayan. Ganyan lang po. Ganyan po ang araw-araw ng galawan ng Daddy Lods nyo kung hindi sa manok. At siya naman po lagi ang naka-assign sa mga lutuing panglabas at lalong-lalo na pag gumagamit ng kalan de kahoy. At sinumilang ko na nga pong balatan po dyan yung ating ang tawag dito, ating kamote. Ayan, kamote siguro yan ang isa sa mga nagpapasarap din sa ating nilaga. So ayan, binaha ko rin po siya rita-ritaso, parang bloke-bloke lang siya na medyo maliit para madali siyang kainin. Ayan, sama-sama ko na po dyan lahat ng mga gagamitin. Ayan, inihanda ko na rin po pati yung patis. Ayan, hanggang sa sinalang na uli natin at nagparingas uli tayo dyan para pakuluin uli na panibagong kulo ang ating pinagsabawan. Ayan. So yun, medyo nakikita nyo, umuusok na. Naka-timelapse po yan mga kaibigan. At mapapasin natin dyan, maya ng konti ay kukulo na yan. Ayan na nga, lumalabas na po ang pagkusulak. Ayan, sinasabi ng mga Pilipino na sumusulak sa kumukulo. So inilagay ko na nga po yung sibuyas na may kasamang bawang. Pero talaga ako nagtataka bakit nilagay ko ng bawang eh. Pero wala tayong magagawa, nandiyan na yan eh. Ayan. So kumuha pala si Mrs. ng sabaw niya at may lasa naman yan. So inilagay ko na po yung kamote at yung ating pinalambot na baka. Pinagsabay ko na po siya. Ayan. So hintayin lang po natin kumulo ng konti at lalagyan po natin ng konti ng palasa tulad ng aji. At syempre habang hinihintay natin gumulo at sinusulungan po natin ng kayo at ginagatuang pan hanggang sa tinakbang ko muna. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto sa pang-araw-araw. Ayan, hanggang sa kumulo na siya. Ayan. Tinitingnan po natin kung malambot na po yung kamote. Basta malambot na po yung kamote, pwede na po natin ilagay ang gulay. So hintay-hintayin pa lang natin konti
Maya-maya po ay malambot na po yan. So, sulong-sulong ng kahoy. Ayan. Tuloy-tuloy lang po. Hanggang sa nilagay ko na nga po yung repolyo. Ayan, nilagay ko na po yung repolyo dyan. At isinunod ko na po dyan yung pechay. So, ang diskarte ko naman dyan ay tatakpan ko lang ng konti, mga 20 seconds. At hahayaan ko po siya na maluto siya sa init na lang nang walang panggatong. Ayan, sinarahan ko muna siya. At ito na nga po, nakahain na siya. Alright! So ayan mga lods, titikman na nga po natin yung akin natapos kong recipe, nilagang baka with gulay. Ayan. So guys, maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga sinayang nyo po ang 5 minutong panonood. Salamat po, bye bye!